Ang term na ginamit na si Sara Duterte ay pag-atake. Pag-atake daw dito sa SMNI ang ginagawa ng Senado, ng Kongreso, at ng publiko. Abay, kitang-kita naman yan ng publiko kung anong klaseng media, kung may turing or matatawag ba ng media etong SMNI. So, kitang-kita rin sa mga panahong ito kung sino ang tagapagtanggol ng SMNI, kung sino ang protector ni Kibuloy. Mantakin nyo, protector po kayo ng most wanted ng FBI. Tapos ngayon naman, pinoprotektahan at mukhang ipinagtatanggol nyo rin po ang isang network, Peking Media, yun ang sabi ng maraming kongresista, Peking Media, na para lang sa iilan, kaya naandyan at nabuo ang media or ang network na yan. Ang pinakamasakla pa dyan, napakarami po sa mga kababayan natin ang mukhang nalason ang kaisipan dahil sa network or dahil nga dito sa SMNI. Binaluktot po ang kaisipan ng marami nating kababayan. Pinaniwala na sila ang media na nasa panig ng katotohanan. Pero kung makikita nyo naman, abay napakatagal na panahon na marami pong misinformation. Yung mga naandyan po ay hindi naman totoong journalist. Karamihan ng mga commentator dyan sa SMNI ay mga taong gobyerno na ang ibig sabihin, alam na kung bakit nabuo nga itong media na ito. Pinagtatanggol ngayon itong si Sara Duterte, etong SMNI. Sabi niya, clearly it is a violation of the freedom of media. Yun nga, hindi naman media talaga itong SMNI. At alin doon yung violation or bakit sinabing na-violate ang freedom of media? Anong problema doon? Saan doon? Saang parte doon? Kaya po, posible nga matanggal ang franchise ng SMNI ay dahil sa napakarami nilang violation. Dahil sa kanilang mga fake news. Okay? Ay talagang, buti na lang, na-trigger kasi itong issue ng SMNI at kung anong klaseng network ito, mula nung ginawa na nga ng fake news ang Kongreso, kasama na rin siyempre ang speaker. Hindi naman tayo pabor sa maraming ginagawa o sa mga ginagawa ng speaker na si Romualdez. Pero yun lang, nakahanap ng katapat itong SMNI. Matagal na pong ginagawa ng SMNI na nare-red tag. Tinotolerate yung mga peking balita. Tinotolerate po yung mga panre-red tag nga na si Badoy at ni Calvo. At marami pa pong iba, kahit siyempre yung mga pagmumura ni Duterte ay tinotolerate din ng SMNI. You see? At sasabihin nyo na ito ay violation of the freedom of media, itong ginagawang investigasyon nga sa SMNI, hindi po sadyang napakaraming violations ng SMNI, kaya nagkakaganon yung network na yan. At ito na nga, Vice President and Education Secretary Duterte believes that the attacks, hindi yan matatawag na atake, dahil nararapat lang talaga na paimbestigahan, siguro matagal nang umaatake itong SMNI sa mga itunuturing na kalaban ng mga Duterte at syempre ng mga kampon nga na itong si Digong. O diba? Yun ang tunay na atake. Naandyan ang SMNI para atakihin yung mga kalaban. Yung kuno ay mga taong totoong nasa tama at nagmamahal sa ating bansa. Nandito ako para makiisa laban sa pandarahas, pang-aapi. Wow! Talaga lang, inaapi si Kibuloy, talaga lang, inaapi ang SMNI. Kayo yung naghari-harian, etong mga commentator dyan sa SMNI, katulad ni Badoy at ni Calvo, pati na rin si Duterte, abay naandyan kayo para i-justify yung mga sarili nyo, para alam natin kung ano yung intensyon ng mga katulad ni Badoy Yung mga panre-red po ni Badoy, hindi niyo po ba alam, Sara Duterte? At ngayon ay gusto mong isipin na sila yung inaapi at sila yung inaatake? Matindi rin. Clearly, it is a violation of the freedom of the media. Ayan, sige. Pagpatuloy niyo po ang pagsuporta sa SMNI. Pagpatuloy niyo rin po ang pagsuporta kay Kibuloy nang makita niyo po ang hinahanap niyo. Dahil sigurado tayo, ako'y naniniwala na mga kababayan natin ay nag-iisip na ng tama. Alam na nila kung ano yung dapat at hindi dapat. Kung ano yung tama at kung ano yung mali. Kaya siguradong wala kang patutunguhan kung patuloy ka na
naandyan para ipagtanggol nga ang SMNI at si Kibuloy. Good luck sa iyo, Tambaloslos.